Soxergen niyanig ng lindol. Mag-asawa patay matapos ang malakas na lindol sa lungsod ng General Santos. At 14 na pares sumailalim sa Kasalan ng Bayan 2023 Orientation. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayon, Nobyembre 17, taon 2023. Soxergen, niyanig ng lindol. Narito ang ulat. Niyanig na malakas na lindol ang maraming lugar sa Mindanao ngayong hapon na kung saan may magnitude ito na 6.8. Ito ay ang sentro ay ang Sarangani Island, Davao Occidental, na kung saan may lalim itong 72 kilometers. Sa nangyaring pagyanig, umabot sa intensity 6 ang bayan ng Kiamba, lalawigan ng Sarangani, bayan ng Pulumulok, lalawigan ng South Cotabato at lungsod ng General Santos. Sa nangyari, may ilang mga gusali na nagkaroon ng bitak na partikular ang municipal building ng bayan ng Glan at ilang mga establishmento na nagkaroon ng pagkasira sa lungsod ng General Santos, partikular ang mga mall. At may naitala rin na 3 ang naiulat na namatay. Intensity 5 sa bayan ng Alabel, Maasim at Malungon sa lalawigan ng Sarangani, bayan ng Banga, Lake Cebu, Tampakan at Tupi, lalawigan ng South Cotabato at lungsod ng Tacorong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ganito rin na intensity ang naramdaman sa ilang lugar sa lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Intensity 4 sa bayan ng Banisilan, bayan ng Kabakan at lungsod ng Kinabawan, lalawigan ng Cotabato, bayan ng Malapatan, lalawigan ng Sarangani, lungsod ng Coronadal at bayan ng Norala, Santo Niño, lalawigan ng South Cotabato, bayan ng Bagumbaya, Calamansi, Lebak, Lutayan, President Quirino at Senator Ninoy Aquino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ganito rin na intensity ang naramdaman sa ilang lugar ng lalawigan ng Surigao del Sur, Maguindanao at lungsod ng Cotabato. Habang sa lungsod ng Coronadal na bahagi ng lalawigan ng South Cotabato, nagkaroon din ng panik sa mga kababayan at ilang ding establishmento ang nasira ng bahagya. Intensity 3 sa bayan ng Alyosan, Antipas, Blanc, Magpet at Migkawayan, lalawigan ng Cotabato. Ramdam din ito ng Bukidnon, Davao de Oro, Basilan at Sulu. Sa pangyayari, agad namang tumugon ang mga sangay ng pamahalaan, lalo na sa lungsod ng General Santos at lalawigan ng Sarangani na tinamaan ng matindi sa nangyaring pagtindol. Sa ngayon, patuloy pa nagmomonitor ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga lugar na kung may mga pinsala ang mga gusali o nasaktan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Mag-asawa patay matapos ang malakas na lindol sa lungsod ng General Santos. Narito ang ulat. Patay ang mag-asawa matapos ang malakas na pagyanig ng lupa sa lungsod ng Jedsan nitong hapon ng Biyernes, ika-17 ng Nobyembre kasalukuyang taon. Kinilala ang mag-asawa na sina Danny Gino, 26 na taong gulang, at Jane Gino,
18 taong gulang, parehong manggagawa ng Amadeo Path Woods at naninirahan sa Pau Pau, Barangay Sinawal, lungsod ng General Santos. Ayon sa ulat ni Police Corporal Danny Balofinos, isang concerned citizen umano ang tumawag sa kanilang tanggapan na dakong alas 4:30 ng hapon matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa lungsod ng General Santos. Nadaganan umano ng pader ang mag-asawa dahil sa lakas ng pagyanig. Agad namang rumesponde ang BRRMC at San Isidro Police Station, pero pagdating ng otoridad, wala ng buhay ang mag-asawa. Patuloy naman ang rescue operations ng CDRRMO, BFP at GSCPO sa nangyaring trahedya. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, 14 na pares sumailalim sa Kasalan ng Bayan 2023 Orientation. Narito ang ulat. Ang City Government of Tacurong sa ilalim na pamumuno ni Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, sa pamamagitan ng Local Civil Registrar na pinamumunuan ni Josephine A. Balino, binuo ang marriage orientation noong 17 ng Nobyembre kasalukuyang taon. 14 na pares ang dumalo na ginanap sa Association of Barangay Council Conference Room na kung saan tinalakay ang Article 34 ng Family Code ng bansa. Ginabayan ni Record Officer Darlene Joy Salazar ay usapin na tinulungan ang magpares na maunawaan ang kanilang karapatan at responsibilidad. Napag-usapan rin ang spousal support, property rules at ang legal na aspeto sa pag-aasawa. Bilang pagpapakita ng suporta, ang local government unit ng Tacurong na nangako ng suporta ng tulong sa mga pares sa mga gasto ng Senomar, Recana, marriage fees, wedding cake at couples picture frame. Ang LGU ang maghahanap ng 2 sponsor at isang principal sponsor na isang pinuno ng LGU. Ang aktibidad na ito ay bilang paghahanda ng mga pares sa darating nilang kasal ngayong 14 ng Disyembre kasalukuyang taon. Nagaganapin sa San Pedro Calungsod Parish sa Barangay New Isabela, lungsod ng Tacurong, na ito ay maging bahagi sa Inog-Unay Festival ngayong taon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxergen Headliners. Natira ka po ang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.